Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon. Team Cho kontra Bakram Mortazalib. Magsisilbing challenger si Team Cho sa gabi ng laban. Rank 4 sa IBF si Team Cho. Kampiyon naman ng IBF si Mortazalib. Fight schedule October 19, 2024. Nagaganapin po sa bansang Amerika. Sa bakbakan na ito, tayo po'y maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Noong sandod pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na inyong malalaman kung saan nga ba naging diamado, saan naging dihado ito magkabilang panig. Inaanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video at nang sa ganun makakakuha kayo ng idea at higit sa lahat makapag-decision po kayo sa inyong pipiliin. Na sa tingin po ninyo ay may malaking tsansa sa panalo dito po sa naturang sagupaan. Maaaring ang inyong desisyon ay taliwas o pabor ito sa aking pananaw o prediction sa laban. Ngunit ang mahalaga kayo dahil nasa inyo po ang huling desisyon. Oo. Nabanggit ko kanina na magkaroon tayo ng comparison, so marapat lamang din na atin din talakayin ang mga background dito sa magkabilang panig. Pero bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyayahan ko po kayo na sana supportahan po niyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa sa pagsuporta, sa pagsubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po andong sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Alamin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig, Team Cho at Bakram Mortazalib. Unahin natin ang sa panig ng kampiyon, Bakram Mortazalib. Bilang isang professional boxer, may impresibong kartada ito, 22 wins with 16 wins coming by way of knockout undefeated. May edad na 31 anyos at ang height 6 foot flat, orthodox ang stance ng count ratio 72.73%. Last fight, huling lumaban ang boksingerong ito, April 6, 2024, Jack Kulkay. Nakataya sa kanilang bakbakan ang vacant IBF World Super welterweight title. Panalo by 11th round knockout itong si Bakram Mortazalib sa kanyang laban kay Jack Kulkay. Ngayon, dadako naman tayo sa karanasan o eksperyensya ni Bakram Mortazalib. Ayon po sa fightnews.com, courtesy po sa naturang website, sinuri ko, itong si Bakram Mortazalib ay dating lumalaban din pala sa amateur na may impresibong kartada, 153 wins with 17 losses lamang. So, impresibo po ang kanyang performance sa amateur boxing. Uri ng kanyang kinalaban dito po sa pro boxing, ang pinakamatinding na kalaban nito ay ang katulad ni Jack Kulkay at Roberto Valenzuela. Oo. Skills naman na taglay-taglay ni Bakram Mortazalib, pangkalahatan boxer puncher. Pwede siyang maging pressure fighter style, defensive style, lumalaban din o willing sa brulan o tututo na bakbakan, may counter punching style, volume puncher, taglay ang power, timing at accuracy. Pagdating po sa depensa, masasabi kong average lamang ang depensa ng boksingerong ito. Ibig sabihin may mga openings na delikadong masamantala. Ngayon, sa panig naman ni Team Cho, bilang isang professional boxer, si Team Cho naman ay may impresibong kartada din ho. 24 wins with 17 wins coming by way of knockout. May isang talo, ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanya nag-iisang talo sa puntusan lamang ito natatalo. May edad na 29 anyos at ang height 5 foot and 8.5 inches. Orthodox din ang stance, knockout ratio 70.83%. Last fight, huling lumaban, March 30, 2024, Sebastian Fundora. Ang tinaguriang Tower Inferno, 6 foot and 6 inches sa super welterweight division. Na kung saan nagsisilbing challenger sa WBO si Fundora at nakataya WBC, bakante. Panalo si Fundora sa laban kay Team Cho by split decision. Karanasan o eksperyensya ni Team Cho bago ito pumasok sa professional boxing, siya po ay dating lumalaban din ho sa amateur na may impresibong kartada, 33 wins with 1 loss lamang. Sa uri naman ng kanyang kilalaban, which is ang kanyang experience sa pro boxing, pinakamatindi na kalaban nito si Sebastian Fundora, Brian Mendoza, Carlos Ocampo. Nung saan itong si Brian Mendoza ang isa sa tumalo kay Sebastian Fundora by 7th round, kung di ako nagkamali, knockout, technical knockout. Pero yan ay tinalo din ni Team Cho lamang. So, masasabi ko, dito naman sa kanyang skills, pangkalahatan boxer puncher, malimit natin nakikita itong si Team Cho sa presyuran at sa inside fighting o brulan o toto na bakbakan. Pero nasabi kong boxer puncher ito dahil may pressure fighter style, pwede siyang defensive style, lumalaban sa brulan, toto na bakbakan, may counter punching style. Taglay naman ang hand speed, power, timing at accuracy. Pagdating sa depensa, average lang din po ang depensa ni Team Cho.
May mga openings din po ito na kung sa delikadong masamantala lamang. Masasabi kong may tibay ang boksingerong ito dahil marunong lamang itong bumagsak pero marunong ding bumangon na tipong walang iniindang pinsala. Yan po. So ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Magsisilbing challenger si Tim Tso, rank 4 sa IBF, samantalang kanyang katunggali ay kampiyon. So mga lods, advantage sa kampiyon po. Bakit? Dahil once na ang laban, magkaroon lang ng close fight dikit sa scorecard, malaki ang tsansa na doon pa rin ibigay ang pabor sa kampiyon. Oo. Malaki ang tsansa po yan kung close fight lang. At sana walang favoritism, walang yung malinis lang na labanan. So may tsansa po ang kampiyon. Kung baga, advantage sa kampiyon po ang may titulo dahil siya po talaga ay mabango dito sa labanan na ito. Ngayon, sa dako na pagdadausan, kung di ako nagkakamali, Russian din ito si Tim Tso. Lamang doon siya sa Australia nakatira. Samantala itong si Bakram Murtazalib, Russian din po ito pero residente sa bansang Amerika. So advantage pa rin kay Bakram Murtazalib dahil taga-Amerika siya eh. Parang dumayo pa doon si Tim Tso. O, ganyan. So, yun nga, delikado pa rin sa hometown decision, favoritism, at sa politics. So, advantage, dalawa na. Dadako na tayo sa physical na appearance. 29 anyos si Tim Tso, 31 anyos naman itong si Bakram Murtazalib. Parehong nasa prime. Okay, sa height, mas matangkad po ng 3.5 inches, automatic din sa reach, si Murtazalib. So, kung gamitin niya ang kanyang height and disadvantage, mahirapan din si Tim Tso. Pero, inote ko rin po na si Tim Tso hindi na bago ang mapapalaban sa mas matangkad sa kanya. Which is malimit siyang mapapalaban sa mas matangkad sa kanya in terms, para sa akin, sa experience sa tangkad ng katunggali, hindi na bago para kay Tim Tso. So, may laban si Tim Tso. Kahit na matangkad nga si Bakram Murtazalib. Pero kung gamitin nga, kung maging magalaw ito, hindi didikit kay Tim Tso, mahirapan. May tendency mahirapan si Tim Tso. So, parehong orthodox ang dalawang maglalaban pagdating po sa knockout ratio. Ang knockout ratio po ni Tim Tso, 70.83%. Knockout ratio ni Murtazalib, 72.73%. So, lamang pa rin sa power ang kampiyon. Although, 2% lamang po yan, pero nandito tayo sa comparison na kung saan detalyado niyong naririnig, nakikita sa akin ang aking mga sinasabi. So, lamang sa power ang Murtazalib. Labanan ito ng knockout artist which is masasabi kong knockout artist na nga ang may knockout ratio na maabot po sa 70 pataas. Activity, pareho aktibo na lang maglalaban ngayon sa eksperyensya. Sa uri ng kinalaban sa pro, lamang po si Tim Tso. Pero may background din sa amateur itong si Bakram Murtazalib na kung saan kung ikumpara natin sa karanasan ni Tim Tso sa amateur ay lamang po si Murtazalib. Na kung saan hindi rin natin minamaliit ang amateur boxing dahil marami diyang nag-world champion na dating lumalaban po sa Olympic o amateur. Hindi na natin siguro banggitin pa. Okay, magbanggit ako ng tatlo. Guillermo Rigondo, Basilo Batsinko, at sino pa ba yung isa? Si Alexander Usyk, dagdag si Murodjon Akhmadaliev. Mga yan, produkto sa amateur boxing po yan na nag-world champion. So, hindi ko minamaliit. So, sa karanasan ng magkabilang panig, 50-50 po tayo. Sa kanilang skills, 50-50 po tayo. Parehong boxer-puncher. Ngunit, magkaiba sa liksi at sa dami ng suntok. Maliksi with power si Tim Tso, yung kanyang hand speed. Volume puncher with power naman si Bakram Murtazalib. So, nakadepende po yan kung kaninong diskarte ang magiging epektibo. Ang hand speed ba o ang volume? Dahil parehong power puncher, knockout artist ang maglalaban. Kuya Dong Sports, sino Llamado? Automatic po, Llamado ang kampiyon sa physical na appearance at ngayon sa kalagayan dahil siya ang kampiyon nga. 55-45 dahil kilalang boksingero si Tim Tso, lalo na sa kanyang ama. Pamilya kasi yan mga lods eh. Pagka bloodline kumbaga, kung sa manok ika, bloodline ba? Kaya masasabi ko na 55-45 dahil challenger nga si Tim Tso. Pagka sinasabi natin 55-45, which is 5% lang po ang diferensya, ibig sabihin may laban po ang challenger. Oo. So ngayon, dadako na tayo sa ating official prediction. Prediction ko po dyan, 1-6, Tim Tso by knockout or technical knockout.
Kuya Dong Sports, baka sumobra ka na naman. Okay. Pinaka-prediction ko, Team Cho by knockout. Nagbigay lang ako ng round. Ngayon, kung sakaling hindi magawang ma-knockout ni Team Cho, may chance ba si Team Cho na manalo by knockout o manalo by puntusan? Oo naman. May chance. Gamit ang hand speed with power, posibleng palagi siyang makauna ng matinding patama. At gamit din ang power, posibleng iindahin din ni Mortasaleb ang mga power punches ni Team Cho na kung saan masasabi nating dinomina ni Team Cho ang buong laban. O yan. So, knockoutan o puntusan, pabor ako kay Team Cho. Ngayon, sa panig naman nitong si Bakram Mortasaleb, dahil tapos na tayo sa ating official prediction at alam naman natin na boxing ito at alam naman natin na bawat nanood sa channel na ito, hindi lahat naniniwala sa aking sinasabi na kung saan umaasa sila sa comparison. Okay. Sa panig naman ni Bakram Mortasaleb, gamit ang volume, power, posible siyang manalo by unanimous decision or split decision dito kay Team Cho. Gamit pati yung kanyang height and reach advantage. So, pinakaano ko kay Mortasaleb, yung may panalo ang laban by puntusan. Unanimous decision man yan or split decision. Kuya Dong Sports, may chance bang manalo by technical knockout? Knockout itong si Mortasaleb. Gamit ang kanyang height, reach advantage, power, volume sa pagbato ng suntok. This is boxing. Anything can happen. Bagamat, nasabi ko na kaninang may tibay si Team Cho, pero hindi ibig sabihin na hindi ito marunong ma-knockout. May tendency din po yan na ma-knockout. Lamang sa ngayon, medyo masasabi kong sa tibay kasi ni Team Cho, masasabi kong mas pabor ako na manalo si Bakram Mortasaleb sa pamamagitan po ng puntusan lamang. May tendency na mapabagsak niya si Team Cho, which is marunong bumagsak si Team Cho. Pero tandaan natin na power puncher din po si Mortasaleb. So may tendency nga talaga dahil power puncher nga po or knockout artist ito. Posible din niya mapuruhan si Team Cho na maaring iindahin ni Team Cho. Kasi nga sa napakataas po ng knockout ratio ng Russian fighter na si Mortasaleb. So abangan natin. Magandang laban ito at malaking isang pagkakataon na naman ito para sa panig ni Team Cho dahil kamakailan lamang sa huli niyang laban natalo siya sa pamamagitan po ng split decision na agawan siya ng titulo. So kailangan ni Team Cho makapalik dito bilang isang world champion kung nais niyang makalaban kung sino po ang mga world champion sa super welterweight division, which is si Crawford at si Sebastian Fundora. Hanggang dito na lamang ito Bandung Sports PH. Maraming salamat po.